Mga kaermitanyo, ito na ang kadugtong. Nang masilayan ito ng lahat ng mga nilalang na naroroon, agaran din naman silang natigilan sa pakipaglaban. Matapos makabangon si Barangao, agaran din naman itong lumapit sa pangkat ni Nuli at biglang sumanib sa kanyang katawan. Yung marka sa kanyang batok noon, halos magniningas na ito. Gulat na gulat noon ang dalawang ermitanyo sa kadahilanang yun ang unang pagkakataon na makasilay sila ng isang diwatang sumapi sa isang mortal na tao. Matapos makasapi ni Barangao, agaran din namang nag-iiba ang pagkikilos ni Nuli. Pagmulat ng mga mata nito, kitang-kita ng kanilang mga kalaban ang pagliliwanag na asul nitong mga mata. Maging ang hawak nitong armas ay nagkaroon na naman ng mga malabagang ugat na halos ikinagulat ng mga aswang sa paligid. Ilang minuto pa ang makalipas, unti-unti ning nagsisilabasan ang mga laman lupa at engkanto na nakatira sa bundok na yon. Sa pagkumpas ng kampila ni Barangao ay ang pagsugod ng mga engkanto at lamang lupa na nagsisilitawan. Halos triple ang lumitaw na mga laman lupa sa laban kontra sa angkan ni Enrico. Nang masilayan ito ng matanda, pinili na din itong makisali sa digmaan. Sinuli naman sa hindi mapaliwanag, nagpatuloy sa pagpapakawala ng mga malaalamring bagay sa hangin nang siyang gumagapos sa kanilang kalaban. Sa paglipas ng minuto, napakarami na nilang napatay nang siyang labis na ikinagalit ng matanda na nagngangalang Ignacio. Dahil sa pinili ng diwata na patayin na muna ang mga tagasunod ng matanda, wala namang nagawa ang pangkat nila Nuli kundi ang harapin ito. Dahil sa hindi pa lumitaw ang asawa ng matandang may alagang dambuhalang ahas, kung kaya't hindi mahirap para sa dalawang ermitanyo ang labanang ito. Sa bawat sa pagpapakawala ni Barangao ng kampilan sa mga kalaban, ay merong humahandusay sa lupa na wala ng buhay. Pinili na ding ibinalik ni Barangao ang ordinaryong katauhan ni Nuli upang makalaban siya ng buong lakas sa puwersa ng kadiliman. Masyado kasing nanghihina ang wisyo ni Nuli dahil sa bigat ng karga ng sumanib sa kanyang katawan. Kahit ordinaryong katawan lang noon ang sinapian ng diwata, nakakaya pa rin itong makisabayan sa iilang mga kalaban. Kahit anong gagawing ataking gawin ng mga ito, ay hindi nito magawang matamaan na kahit damit man lang ni Nuli. Ilang minuto ang lumipas, biglang umatras ang mga aswang nang sa hindi malamang dahilan. Kasabay ng pag-atras ng mga ito ay ang pagrinig nila Manong Tuming ng paghagikgik ng matandang huklupan. Alam nilang na yun na ang nangangalaga sa Markopo, kung kaya't pinili na muna nilang huminahon upang pag-isipan ang mga susunod nilang gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nasilayan nila Manong Duming ang isang matandang babae. Namumuti ang mga balat nito at para bang napaglipasan na ito ng mahabang panahon kung sisipatin. Animoy isa na itong bangkay na binuhay mula sa kanyang pagkakahiga. Patuloy lamang ang paghigikik ng matandang yon at habang ito ay naglalakad,
nang bigla itong lumapit sa kanyang asawa upang hawakan ang ulo nito. Sa pagpatuloy ng pagmamasid nila Nuli, kitang-kita nila ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ng matanda habang ito ay nakatitig sa kanila. Sa pagtungtong nyo sa aming baryo, tuluyan na naming tinanggap ang inyong kamatayan. Wala na kayong pagkakataong makaligtas sa lugar na ito. Nagpumilit kayong makapasok sa lugar na ito at dahil sa inyong katapangan, lubos ko kayong hinahangaan. Wika ng matandang babae. Nang marinig ito ni Manong Duming, pinili nilang ipinagsawalang bahala na lamang ang sinabi nito. Pinili nilang pagmasdan ang paligid upang kahit papano ay magkaroon sila ng ideya sa kung ano ang susunod na hakbang na kanilang gagawin. Manong, makakaya nyo bang harapin ang asawa ng matandang babaeng yan? Ipaubayan nyo na ang ilang kasama ng demonyong yan kay Mang Carpio. At upang kahit papano, magawa kong mabigyan ng hustisya ang aking mga alagang pinatay nila, kasama ng mga tauhan ko. Wika ni Nuli dito. Sigurado ka, iho? Kung yan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Alam kong hindi mo hamunin ang demonyong yan. Kung hindi mo ito kaya, mag-iingat ka sana. Dahil nararamdaman ko ang kakaibang nilalang na sumusuporta sa kalaban. Sagot naman ni Manong Duming nang siyang sinang-ayunan ni Mang Carpio. Huwag kang mag-alala, Nuli. Kahanda kaming magbigay ng suporta sa iyo kung ito ay labis mong kakailanganin. Magtiwala ka din sa aking kakayahan dahil alam mo, hindi namin kayo maaring pabayaan. Sagot naman ni Danilo. Huwag mo kong alalahanin, Danilo. Mas mabuting bantayan mo si Guyo at ng dalawang tauhan. Dahil alam kong pagpistahan ang mga yan ng ating mga kalaban. Sagot naman ni Nuli rito. Matapos nilang makapag-usap, pinili nilang muling ituon ang kanilang wisyo sa magaganap na labanan. Habang sila ay nagmamasid sa paligid, bigla na lang napansin ng matandang babae na mayroong kinukuha ng isang napakaitim na bagay sa kanyang tadyang at patuloy ang pagdukot nito na para bang ang gamit na iyon ay tuluyan ng nakadikit sa kanyang makapal na balat. Pagkuha nito ng matanda, doon bumugad sa harapan ni Nuli ang napakaitim na bato na mayroong kumikinang sa dulo nito. Pagsipat nila sa matanda, kitang-kita nila ang pagngisi nito habang tinititigan ang bagay na yon. Humanda ka, Nuli. Aryan na ang batong tinutukoy ko. Kapag hawak ng matanda ang batong yan, sa isang kumpas lamang ng mga kamay nito, lilitaw ang ahas nitong magpapahirap sa atin. Wika ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Nuli, pinili niyang ituon na lamang ang kanyang wisyo sa ginawa ng matanda. Makalipas lamang ang ilang segundo, sa hindi inaasahang pangyayari, biglang inilagay ng matandang babae ang bato sa kanyang bibig. Hanggang sa magkaroon ng isang napakalapot na likido na patuloy na tumutulo sa kanyang bunganga. Ilang minuto pa ang lumipas. Pinili nilang ipagpatuloy ang pagmamasid sa paligid. Nais kasi nilang ang mga aswang na ang maunang gumawa ng hakbang upang makahanap sila ng perpektong pagkakataon para maisagawa ang lahat ng kanilang mga pinabalak. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay tuluyan na ngang sumugod ang mga aswang sa kinaroroonan nila Nuli.
Agad din naman silang sumalungat dito upang kahit papano ay magawa nilang makalaban. Sa pagsasagupaan nila Nuli, halos nakapatay kaagad ang pinunong gabunan ng 3 kalaban. At nang masipat ng kanilang mga kalaban, ay agaran din naman itong pinagkumpulan hanggang sa tuluyan na itong makalayo sa kinaroroonan nila Manong Duming. Hindi na ito pinansin nila Nuli, gawa ng alam nila na kahit papano ay magiging maayos ang kalagayan nito. Kahit napakarami ang pumalibot sa kanila, pinili ni Nuling bantayan ng maigi ang kanyang kaibigan na si Guyo at ang 2 niyang tauhan. Habang patuloy nang sumusugod sa kanila ang mga aswang, pinili niyang dumikit lamang sa 3 niyang kaibigan upang mas madali niya itong mabigyan ng tulong kung kinakailangan. Hindi pa man noon gumalaw ang mata ng babae, kaya't kahit papano maging pabor sa panig nila Nuli ang pagkakataon. Sa bawat paghataw ni Nuli ng kanyang tabak, panay naman ang pag-ilag ng mga aswang na nasa paligid niya. Par, huwag mo na kaming bantayan. Makakaya naming iligtas ang aming mga sarili. Narito naman si Mang Carpio Kung kaya't huwag mo na kaming alalahanin. At iyo sanang pagatandaan par, mas higit kang kailangan ng inyong mga tauhang nabihag ng mga oras na ito. Wika nito. Pansin na pansin kasi nito. Halos hindi na magawang makaalis ni Nuli sa kanilang kinatatayuan. At gawa ng napakaraming kalaban ang patuloy na sumusugod sa kanila noon ni Manong Duming. Patuloy lamang sa paghataw ng kanyang tungkod upang kahit papano magawa niyang mabawasan ang hindi mabilang na mga kalaban. Sa bawat paghataw ng kanyang tungkod ay patuloy lang naman sa pagsugod ang mga kalaban na para bang hindi ito natatakot na humarap kay kamatayan. Dahil sa mga sinabi noon ni Guyo, muling nagkaroon ng liwanag ang isipan ni Nuli. Pinili niyang sundin ang nais nito upang mailigtas niya ang kanyang mga tauhan at mga alaga na inalipin ng angkan ni Enrico. Paglipas ng oras ng laban, ay tuluyan na ngang nakalayo sila Nuli at Danilo sa kinaroroonan nila Guyo at Diego. Kahit malayo na ito, minabuti niya pa ring pakiramdaman ang presensya ng kanyang mga kaibigan upang madali niyang malaman kung naharap na ito sa panganib. Si Manong Duming naman, patuloy pa rin ang pagpatay sa mga aswang na walang sawang sumugod sa kanila. Ang gabuna naman at ng pangkat nito ay halos hindi rin matagpuan ng paningin ni Nuli sa buong paligid. Nang maramdaman ng matandang lalaki na maraming nalagas na sa kanyang mga angkan, dahan-dahan na itong gumawa ng kanyang mga hakbang. Dahil si Manong Duming ang nasipat nitong pasugod sa kanyang kinaroroonan, ay napagdesisyonan ng matanda na yun ang ermitanyo ang kitilan niya ng buhay. Ang asawa naman nito, hindi pa rin nawawala ang bumabalot na kulay itim na usok sa buo nitong katawan. At nasipat na niya ang ulo ng babaeng yun, pero hindi niya gaanong maaninag ang insaktong kaanyuan nito sa kadahilanang napakaraming elemento ng naglalaro paikot sa matanda. Kahit malapit na kasi noon sinuli dito, meron pa ring mga nilalang na pilit bumubulag sa kanyang paningin. Makalipas pa ang ilang minuto. So mga kermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Abangan nyo ang sunod. Dahil matapos ang labanan, dadayo sila Nuli sa lugar nila Omar.